Okay, good day mga kabakal. So for today's video ay magbibigay na naman tayo ng konting tips about sa pagbasa ng drawing. Okay, so marami kasing kabakal natin na nag-request na tutorial naman. Okay, so ito, mayroon kayong matutunan talaga. Libre pa mga kabakal. So itong ladder na ginagawa natin mga kabakal, ladder ang tawag dyan, ha. Ayan o. So bali dalawa yan. Natapos ko na ngayong araw. So ito naman ang fabrication drawing. Okay? So kung may mga, halimbawa, may mga interview kayo about sa pagbasa ng drawing, ganito yon yung ipapakita sa inyo. Kompleto. So ngayon, umpisahan na natin kung paano magbasa nito. Ang unang part, ito. Baka tanong kayo nito, hindi nyo alam. Ang tawag dyan, 3D view. Okay? 3D view ang tawag dyan. And then yung next naman, ito, materialis. Okay? Pag sinabing materialis, lahat ng mga materials na nakakabit dito sa ating assembly drawing, dito mo lahat makikita yan. Ang nilalaman ng materialis, una, code ng materials. Yan, yung mga 1B na yan, yan ang code ng materials. Ayan o. Ayan. Ngayon, dito mo titingnan sa materialis kung anong haba, grade, part kg kapag isang piraso. Kapag more than 1, total kg. Ayan, kagaya niya, no? 16. 2. Dito mo makikita lahat yan, kung ilang kilo lahat. Yung 16 na piraso na yan. And then, itong part naman, yung description. Diyan mo naman makita yung size ng materials, kind of materials, kung anong klaseng materials yan. Tapos yung mga kapal, diyan mo makikita. Kapag sinabing size of materials, yan kagaya niya, no? 250 mm. Yan. Ganyan kalapad yung materials. Pag sinabi naman natin na kind of materials, yan kagaya niya, no? PFC, yan. Parallel flange channel. PL, plate. CHS, circular hollow section. Yan yung mga tubo. Ayan o, yan o. Yan. Pag sinabi naman na EA, equal angle. So ito yan. Yan o. Equal angle. 1B19. 1B19. Ayan, tatlong piraso yan. So 1, 2, 3. Suporta yan sa plate. Dito. Para pag binuhusan ng concrete, ay hindi lulundo o sa baga. And the next, square hollow section. Tubular naman ang tawag dyan sa atin. Ito yan, oh. Bali, magkaiba lang yung mga code ng materials kasi nga dahil sa butas, and then may mga tabas yan. Notch. Okay? So yan lang yung mga materials natin. Kind of materials. So tandaan nyo yan, ha. Materialis. And the next, ito. Side view yan, mga kabakal. Naka-side view yan. Ngayon, yung mga material sa kabila, hindi natin makita. Kasi naka-side view, mga kabakal. Para makita natin yung ibang material sa kabila, kailanganin natin si details. So, ano nga ba yung details? Ito. Yan, yung mga details D, details B, details A. Arrow ba? Arrow. Yan, kagaya niya, no? Si arrow C. Ang tinutukoy ni arrow C, itong base plate ng ating ladder. Dahil nakatutok siya sa taas, kapag nakatutok sa taas, magiging ganito yung itsura. Hanapin natin si C. Ito. Okay? So, madaling salita. Ito, nakaharap sa atin. Ito. Tapos, yung mahaba na nasa likod, ay ito yan. Okay? Kasi nakaganon yan, oh. Kapag nakaganon yan, kung ano nakita natin dito, bubuhatin mo lang yan. Tapos, salpak pataas. Ganun lang yan kasimple, mga kabakal. Kailangan marunong ka tumingin kung saan nakatutok si arrow. Ang next, si detail D. Ayan, si arrow D. Si arrow D naman, ito yan. Si arrow D, simula dito.
ang tingin natin papunta dito kung saan naka-direksyon yung arrow. Arrow D. Yan ang makikita natin. So itong si 1B7 nakaharap to sa atin. Malapit sa atin, near side. Okay? Kaya kapag tiningnan natin si D, ito yan o. 1B7, dito tayo. Kapag sa side view ha. Ayan. Tapos sa kabila, si 1B6. Walang nakalagay na 1B6 dito kasi nga nakatago yan sa likod. So, ito naman yung angle on. Yung EA. Ito yan o. So, baga dito tayo nakatingin, di ba? Welding symbols. Ayan. Typical. 1B19. Ito. Hit. And then, miss. Okay? Pag ibig sabihin ng hit na yan, yan yung haba ng welding. And then yung miss, yan yung distance. Gap. Ayan, kagaya niya, no? 50 yung haba ng welding. Hit. Hit. And then, yung miss niya is 150. Okay? So, ibig sabihin yan, stitch weld ang i-apply natin na welding dyan sa angle on na to. So, ang next, si ROA. Si ROA, ito yung tinuturo niya. Okay. Ngayon, gaya na sinabi ko sa'yo, dahil naka-side view yan, si 1B9, naka-ano yan sa atin, naka-near side sa atin yan. Ngayon, kapag tinignan natin si ROA, from outside to inside, ang turo, ito yan. So, itong si 1B9, naka-near side sa atin, so ibig sabihin, kapag sa side view, dito tayo. Okay? So, ito yung itsura niyan mga kabakal. Ngayon, yung sukat nito, and then dun sa kabila, ito yan o. Center to center lang yan. Center ng ating back section, saka tubo, ay 1622. Okay? 1622 mm. So, ganyan lang mga kabakal sa pag ng arrow. Okay, so ganun lang kadali mga kabakal. So, dito naman sa may base plate natin, kung mapapansin nyo dito, yung paa ng ating ladder ay hindi pantay. May diferensya na 16 mm. So, dito nakaharap sa atin yung mahaba, and then yung nasa likod, yung maiksi. Ito. So, kung mapapansin nyo, ang nakaharap sa atin yung maiksi. Tapos yung nasa likod, yung mahaba. May haba na 16 mm. So, ang crucial lang naman sa pagkabit nitong ladder na to, kailangan kunin mo to. Ito. Center to center ng holes. Kailan makuha mo tong 1,427. And then yung next, ito. Yung 1622. Okay, yung wide ng ating handrail. Tapos ito, pinaka-importante din to. 16 mm yung diferensya ng ating base plate. Pero pagdating dito sa taas, level lahat yan. So, ang ginawa ko dyan, diskarte ko dyan sa pagbuo nito. Hindi porket na binigyan ka ng drawing ay bara-bara na lang yung paggawa mo. Siyempre, basahin mo muna yung drawing. Review mo muna kung may mga details na kulang, walang measurement. And then, after nyan, kapag kumpleto naman lahat, ang gagawin mo naman dyan, mag-iisip ka kung paano mo gagawin ng step by step na hindi ka mahirapan. Okay? So, ang ginawa ko dyan, para hindi ako mahirapan, ito muna binuo ko, yung PFC. Ayan, sa pagbuo ng PFC, ito ang importante na kunin mo, yung diagonal measurement. Simula dito. Tapos, yung pangalawa, dito naman magsimula. Sa may corner, papunta dito. Kailangan ito yung diagonal measurement niya. Ngayon, sa pagdating naman ng angle, so, ngayon, sa pagdating naman, sa pagkuha ng angle, okay, ngayon, sa drawing natin, walang nakalagay kung anong angle yan. Hindi natin alam. So, ang diskarte ko dyan, kapag walang angle, kagaya nito, kung walang degree na nakalagay, ay ginagamitan ko ng angle finder. Ito, digital angle finder ang tawag dito. Okay? So, napaka-importante ito sa mga welder fabricator kagaya ko. So, itapat mo lang yan mga kabakal, tinatapat ko lang yan. Oh. Kung anong angle yan, degree niya is about
57.5. Okay, so ganun lang. Yan ang ginagawa ko kapag walang nakalagay na degree sa aking drawing. So napakahalaga nito mga kabakal. And then ito naman yung i-apply ko sa actual. Okay, so ganyan lang mga kabakal. Napakahalaga ito. Digital angle finder ang tawag nito. So ganun din dito. Ngayon, ang ginawa ko dyan mga kabakal, nung pinit up ko to, binuo ko tong si channel na to. Magkatalikuran na yan mga kabakal. Ito, left and right. And then sabay ko rin hininang para kung sakaling magkaroon man ng distortion or humigop man, at least sabay. Okay? So ganyan ang diskarte ko mga kabakal. Ngayon, kapag nahinang ko na yan, left and right, ang gagawin ko na naman, ibubuka ko na naman yan. Kunin ko yung sukat na to. 1,532. Ayan. So ibig sabihin, yan yung wide ng ating si channel or paa ng ating ladder, both side. And then pagkatapos nyan, ilalagay ko na itong mga bended plate na to. Yan. Pag nailagay ko na yung bended plate, so sa paglagay ng bended plate, sa pag-layout nyan, ganito ang ginawa ko. Yan o. Sinunod ko lang yan. 39. Simula dito, 39. And then dito naman, na magta-touch dito sa may corner ng ating plate, 30. So simula dito, 30 mm. Yan. Guguhitan ko lang yan. So kung saan nag-touch yung dalawang guhit na to, ibig sabihin doon yung base ng ating plate. Pagdating naman dito sa likod, dahil hindi pantayan, 143 or 158 man yan, so sukatan ko yan simula dito. Tapos straight ko naman yan. Kailangan mag-touch siya doon sa dalawang guhit. Ayan. Kapag nakagawa na ako ng guhit, ang gagawin ko yan, gagawa na ako ng jig para hindi na ako mahirapan. Naglagay ako ng angle on, nagtak ako. Kapag nakagawa na ako ng jig, yun na lang gawin ko. Sundin ko lang ito, layout na to, base lang ang kunin ko. Yan. Kapag nakuha ko na yung base na yan, doon ko na lang itapat yung angle on. Ganon, guhit, ganon, guhit, ganon, guhit. Okay? So ganon lang kasimple kapag nag-layout nitong plate na to. Diskarte lang ang kailangan. Okay? So ganyan lang mga kabakal. Kapag nabuo ko na yung plate, nailagay ko na, hinangin ko na naman yan. And then yung final, itong handrail. Ito muna, saka ito. So ang crucial lang naman dyan, ito, yung height. So sa pagkuha nito, may video na ako niyan kung paano kunin ng mabilis. Ganyan lang yan, oh. So kapag ni-square natin yan, yung poste niya, yan na yung height ng ating handrail. Simula sa baba. Okay? So ganyan lang mga kabakal kadali ang pag-fabricate. And then sa pagbasa ng drawing, ganun lang mga kabakal. Basta kabisado mo yung nilalaman ng materialis, 3D view, side view, and then pinaka-importante yung arrow. Marunong ka magbasa ng direksyon ng arrow. And then punta ka sa details para makita mo kung ano yung itsura ng materials both side. Kung paano ikabit, kung ano yung mga sukat. So ganyan lang mga kabakal. Kapag natutunan mo yung mga tutorial ko, kahit anong tanong ng employer about dito sa drawing, kahit ipaikot-ikutin ka dyan, masasagot mo mga kabakal. About sa materials, anong klaseng materials, anong size, anong kapal. Basta kabisado mo yan, lahat ng tanong sa'yo dito sa drawing, masasagot mo mga kabakal. Maniwala ka sa akin. Okay? So, mayroon na naman kayong natutunan mga kabakal. Libre lang. So, baka naman, pakipalo na lang mga kabakal. Pakisuporta na lang yung mga videos natin para hindi tayo tatamarin sa pag-upload ng ganitong mga content. Okay, so yun lang mga kabakal. Ito yung ating finished product. Okay, so ito na yung finished product natin. So dalhin na natin ito sa runway para ma-plasting at saka mapinturahan na. Okay, so yun lang. Thank you and God bless.